Hi guys, good Good afternoon. afternoon. Hi, good afternoon. Hello, can you hear me? Okay naman po ba? Rinig po ba? Good afternoon everyone. Yes. Hello, kamusta po? Ayan, rinig na rinig. Ayan, okay, sige po. Okay. Hi guys! Ayan, grabe, blessed Friday na naman. Mm-hmm. Okay, yung feeling na yung panahon pa iba-iba, tapos gusto mo na lang talagang, yan, weekend, pa-weekend eh, yung feeling na gusto mo na rest, na enjoy na ang weekend. Okay, sige po. Okay. Sa ating mga viewers for this afternoon, let us know kung saan po kayo nag-watch. Ayan, so, hi Miss Maribel, good afternoon. Ayan, so, sige, mention yun na yung mga teams nyo, okay, friends, family, na sa tingin nyo, ayan, may inspire na naman sa another inspiring story natin for this afternoon. Okay, so, sige, I think we can start na. Again, guys, welcome to our Friday Praise Story. So, one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So, this afternoon, let's practice our thankfulness muscles. Okay, so by the way, my name is Sherry and kasama ko po ngayon si Miss Alfie, and we are so excited to introduce our guest this afternoon. So, by the way, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're gonna watch this on replay, please use hashtag Team Replay. So, huwag na po nating patagalin. I guess we can introduce our guest for this afternoon. So, our today's guest is a mom of 6. Wow. Worked for almost 15 years in a construction company as an accounts officer. After 2 months since she enrolled in the TBSA, she got a part-time online job in a US accounting firm. Since then, she was able to buy her own laptop, paid almost 65% of her long-term debts, and sent her two younger children to a private school without worrying about the tuition fee. She's in her 50s, okay, but her age was never a hindrance in this industry. Wow, interesting. So let's all welcome Miss Arlene Nashon. Yes, Coach. Good afternoon po. Hi, good afternoon, Miss Arlen. Yes, good afternoon po sa inyong dalawa at sa mga viewers po ng nag-live and sa mga magre-replay po. Oo nga. So, kamusta po dyan? Taga saan nga po kayo, madam? From Legazpi City po ako, pero dito po ako ngayon sa Nabas Aklan. Dito po yung project ng company ko na pinag-workan full-time. Kaya medyo mahina po yung internet namin, yun ang isang struggle ko dito. I see. Okay. So, yung freelancing niyo po, Miss Arlen, ginagawa niyo lang siya part-time? Tama ba? Opo, part-time lang po. I see. So, imagine, a mom of 6. So, Yes. after 2 months na na-enroll po kayo sa TBSA, meron na po kayong meron na po Opo. kayong gig, no? So, Batch 7 po ako. ano po? Batch 7 po ako. Yes, okay. Batch 7. Ayan. Miss Arlene, how young are you? 53 na po ako. Para namang lang, 23 eh. Grabe, hindi naman halatang mom of 6, no? Grabe. Nice. Yes po. Lagi Ayan, na nakasmile. Si Miss Oo. Arlen. Siguro, Miss Abby, we can ask her na kung paano ba yung nag-umpisa yung journey niya. Ayan. Sige, Miss Opo. Arlene. Bale, ako dito sa dito sa title ng mo lalong-lalo na Opo. yung sinabi dito na how a single mom was able to pay the long-term debt. Sige nga po, Miss Arlen, kwentuhan niyo po kami. Bali, ang backstory ko po is nag-work po ako sa construction company. Yan po ang full-time job ko. Tapos nung October 2019, bago po mag-pandemic, na-assign kami sa Davao, sa Davao City. Tapos, yun po, pero matagal na akong naghahanap talaga ng extra work. Siyempre po, to support yung family, yung mga anak ko, yung ang pangrenta sa bahay, kuryente, tubig, ganun po. Tapos,
nagbenta ako ng mga t-shirt sa mga katrabaho ko, naglo-load ako. Tapos parang nabore ako doon sa apartment na pinagrentahan namin na parang ginawa na din namin na opisina po. So nagse-search ako sa online mga extra job. Tapos yun po yung lumalabas, marami nun yung sa trading. So nagka-interest ako, nag-browse ako, nagbasa-basa ako. Tapos dumating po yung pandemic talaga na nagkaroon po kami ng 1 month na wala talaga kaming trabaho. So mga ilang e-books din po yung nabasa ko noon about sa trading, currency trading. So nag-start ako mag-demo-demo, tapos nag-start ako mag-live, pero wala po siya nangyari. So in short, natapos po yung short span na project namin doon. Din bumalik po ako dito sa Luzon. So pinadala naman po ako dito sa Bisaya ng mga August 20, after ng pandemic na po yon 2020. Tapos dito po, nung nandito na ako, yung anak ko nag-message sa akin, sabi niya, kukuha ko ng laptop kasi mag-enroll siya sa VA, virtual assistant nga po. Tapos yun po, yung sabi ko, sige. Tapos sabi ko, gusto ko din mag-freelancing. Tapos sabi niya, i-ano mo na lang yung mo, bakit hindi ka mag-accounting? Sabi niya ganon. Sabi ko, sige, try ko nga para marami akong nakikita. Tapos po yun na, nag-search naman ako. Tapos lumalabas po, marami talagang lumalabas na mga courses sa bookkeeping. Tapos nag-search ako, nakita ko yung sa TBSA, tapos syempre nakita ko doon yung price. Sabi ko medyo malaki pala, mataas yung price. Tapos ang inano ko po, may nakita ko yung medyo mababa lang. So in short, nag-enroll po ako doon. Tapos after nung course na yon, marami din po akong natanggap na interview, nag-DC, kumbaga, pero nade-deny po ako, so parang hindi siya successful. So tinatanong ko sa sarili ko, ano ba yung kulang ko dun sa sa learnings. Tapos nung nakita ko yung ng mga pre-story dito sa TBSA, so parang mayroon something sa heart ko na, ito sabi ko, tapos parang sabi ko si Mishari, Christian siya, tapos parang sabi ko, gusto ko talaga mag-enroll. So, nag-isip ako ng paraan paano ako makapag-enroll. Sabi ko, nangutang ako sa mga friends ko po, nangutang ako, 2 yung pinag-utangan ko. Tapos, pinadala ko doon sa boss ko na nagbayad sa BDO. Tapos sabi ko, ano kaya ito kung maging successful kaya yung ko, bahala na. Sabi ko, syempre po, hindi ko naman alam kung ano talaga yung setup ng TBSA. So, ayun, nung nagsimula na po ako, after 2 months, po yun, July, tapos July, August, September, pero may po yung TBSA, di ba, yung form sa Google na pina-fill upan, yung parang yung mga gusto mong marating na sa mga ganitong months, tapos sa year, tapos yun po. Nag-fill up po ako doon. Parang nilagay ko talaga doon na September, magka-client na ako dapat. Tapos, syempre po, kasama yung prayers doon. Sabi ko, Lord, na ito na siguro yon. Tapos, by August po, hindi ko natapos. Nakaka-overwhelm po yung mga lessons sa TBSA. So, marami po talaga siyang learnings. Tapos, parang sabi ko, mag-start na kaya akong mag-hunt ng client kasi syempre parang may knowledge na din ako. Pero hindi pa po, hindi ko talaga siya natapos yung buong lesson. Syempre po, dito din sa trabaho ko. Tapos nung mga September, may nakita akong message, nag-optimize po ako ng profile ko, tapos may nakita akong message doon sa Facebook. So hindi ko naman siya pinansin. After 2 days or 3 days ko pa siyang nabasa talaga. So nung nabasa ko siya, sino kaya ito? Sabi ko, baka isa sa mga scammer kasi marami po yung nagme-message sa Facebook na mga scammer. Tapos sabi, try ko lang ulit. Tapos sabi niya, kung may WhatsApp daw ako,
sabi ko, isa talaga tong scammer sa isip ko lang. Tapos yun po, nung nag-message ako sa kanya, sabi niya, do you have a WhatsApp number? Tapos binigay ko naman, tapos tumawag po siya. Tapos yun sabi niya na, ano daw, kailangan niya ng bookkeeper, tapos kung magkano daw ang price ko. Sa totoo lang po, hindi ko po masyadong na-assess yung mga learnings dun sa TBSA kung paano ko ipa-price yung sarili ko. Ayun po yun. Tapos, sabi ko sa kanya, in-apply ko naman po yung learnings na sabi ko, tingnan ko muna yung books mo, pwede ko ba siyang matingnan para doon ako magbibigay ng price. Nung binigay niyo po sa akin, nagtaka ako, ang dami. Nung binigyan ako ng access dun sa tapos isa pa po pala yung yung pinag-concentratean ko po pala sa TBSA is QuickBooks. Pero yung dumating po sa akin is 0. Tapos yun po, so parang paano ko ba 'to gagawin? Parang nagkumahog na naman ako mag-aral dun sa 0. Tapos yun, nung una po, nahirapan ako kasi hindi ko po talaga siya alam. Tapos nung may mga member po tayo dito sa TBSA na napaka-generous po nila na tumulong. So nag-message ako, tapos hindi ko naman sila mga kakilala, basta sinearch ko lang po sila na sila doon sa TBSA, active sila. Tapos sumagot naman po hanggang yon, tumulong po sila sa akin. So nagawa ko naman po siya. Tapos yun na po, doon na po nag-start na siya pala is yung nakuha kong client is parang may-ari po siya ng firm na sa dati yung trabaho po niya is malaki talaga yung company niya. Sinasabi niya sa akin, nag-handle daw siya ng 15 na accountant and bookkeepers. Parang malaki talaga yung niya. Pero nung yung 9/11 daw po, yung sa Twin Towers po na bomb, yon, parang nag-start na doon na nawala na siya kasi doon yung office niya. So, mag-start noon, palipat-lipat na siya. Tapos, anong maganda po doon is napaka-supported nilang mag-asawa. Yung mag-asawa po na tinuruan ako nila. Kasi hindi ko talaga gamay. Inamin ko sa kanila, sabi ko na medyo hindi ko talaga gamay yung 0, sabi ko. Sinabi ko pa naman na nag-aral ako ng QuickBooks, pero yung 0, sabi ko, hindi ko po talaga siya, kumbaga, hindi ako expert sa 0. Tapos yun, tinuruan ako ng asawa niya po. Tapos yung, din po sila, na tax preparer po silang mag-asawa, yung lalaki is EA. So, tinuruan din po nila ako. Tapos po, yung mga after 2 months, sabi niya sa akin na maghahanap kami ng VA. Tapos sabi ko dun sa kanya, inisip-isip ko, sabi ko, pwede ba yung anak ko na lang? Tapos yun po, tinanggap nila yung anak ko na as VA, tapos binilhan nila ng laptop, tapos binilhan pa po ng isang monitor. Tapos yung lahat ng gamit po, pin-provide nila. Kaya yun po grabe po ang pasalamat ko, kung hindi ko nakita yung TBSA na dito talaga na build up yung knowledge ko sa online bookkeeping. Hindi po ako magiging ganito na parang medyo na-relax na po in terms of finances. Ayun po. Wow, ganda lang ng story mo, Miss Arlene. Okay. So, dahil lang sa na-optimize yung profile niya at napansin, okay, kamalan niyo pang scammer siya, no? So, mas maganda talaga na invite mo muna sa discovery call para malaman mo kung legit ba siya o hindi, right? Opo. Ka pa sa books, and it so happen na 0 pala yung ginagamit nila. Tapos 0 po. Si QuickBooks. And then, naging okay lang din, no? Kasi yung client niyo po, siya pa yung nagturo sa inyo, no? Okay. Opo, siya, yung asawa po niya magaling magturo. Ayun. Okay. So, pero siyempre po, Coach, yung yung knowledge sa TBSA, anytime po na may na-encounter ako na hindi ko masyado naintindihan o hindi ko alam, binabalikan ko po, sinesearch ko lang doon sa topics sa TBSA. Tapos nood ako ng video. Yun po.
Yan. Resourceful lang si Miss Arlene. Okay. So, since ginagawa mo po siya yung freelancing part-time kasi meron po kayong full-time job, okay? So, ano-ano po yung nakikita yung mga challenges po as a part-time freelancer? Unang-una po yung internet nga po kasi nung napunta kami dito sa site po na napuntahan namin sobrang hina po ng net tapos kahit nakalan kami, ganun pa din. Tapos yung time po, syempre lalong-lalo na may full-time ako. As gusto ng client ko na mag full-time ako sa kanya kasi nga sabi niya lalo daw pag tax season. Kasi nung tax season po is binigyan na niya ako talaga ng mga returns, nagawa ko naman. At sabi nga niya na mostly talaga ako at saka yung asawa na niya yung gumawa. Tapos po yung siya nagche-check na lang. Tapos po syempre yung yung English, yun. Hindi ako masyadong maano sa English syempre, pero naintindihan naman niya. Tapos sabi nga niya na wala namang problema sa kanya as long as na-express mo at naintindihan naman niya kung ano yung mga gusto mong itanong sa kanya, tapos kung ano yung mga gusto mong ipaliwanag na basta ma-express lang daw, sabi niya wala daw problema sa kanila yon, naintindihan nila dahil hindi naman hindi naman English yung first language natin. Tapos yun po, isa pa, syempre lalo na yung sa technology po, hindi po ako pinanganak ng computer age, kaya yun ang grabing struggle ko po. Pero dahil sa tulong nga po ni Google saka sa YouTube, yun, pag meron talaga akong hindi maintindihan, inaano ko talaga po siya, sinesearch ko muna. So, kung hindi ko makuha, syempre nag-ano ako ng ibang resources sa mga anak ko kasi marunong din sila. Okay. So, andyan pa ba si Miss Arlene? Ayun. Ayun. Medyo unstable nga yung internet. Oo. Yeah, tama. Kahit po dito sa amin. Well, anyway, no, it's a great news, no? Miss Arlene, yung sinasabi mo na yung isa sa mga challenges is language barrier. Kasi yun yung ano nila yun yung ginagamit nila. But then, hindi ka naman nila fino-force, no? As long as you can deliver the message na maintindihan nila. And aside from that, yung sinasabi niyo po, internet, no? Isa sa mga challenges po, lalo na po dyan sa location niyo. So, ibig sabihin ba, anong oras ba kayo nag-work para po sa client niyo? Kasi dito po, naka-onsite ako mismo. Dito na yung tirahan namin. Dito na yung opisina namin. Lakad, 5 steps lang, nandoon na ako sa labas sa office namin. So, bali, pagtapos na po nung trabaho ko, minsan before 5, ginagawa ko na po siya. So, pero basta ngayon, kasi medyo madami po yung books ni client. Dati po, nag-start kami 5. Tapos ngayon may dadagdag ng 3. So, balik, mga 11 na po ako minsan natutulog. Tapos minsan pag mayroon pa siyang mga tinatanong sa akin, nagsusumpa kami ng 12, minsan inaabot kami ng 1. Tapos yung iba naman, kaya sabi ko na hindi lang ako yung nagkaroon ng online, pati yung mga anak ko kasi tinuruan ko na sila. Yung 3 kong anak ko na babae na sunod-sunod, tinuruan ko po sila na yung 2 pala kasi yung isa yung BA na, tapos yung 2 po is pareha sila, yung isa is accounting graduate din, tapos yung isa is business course din. So madali lang sila turuan. Yun, nagsi-share na po kami dun sa trabaho ngayon. Alam na din nila kung papaano sa zero. Yun po. Naman. Dahil po sa inyo, nabigyan ng gigs yung mga 3 yung anak, no? So, bali po, sila. Yes. So, napakabait pala ni client. So, ideal client na talaga yan, no? Napakabait po niya. Maganda din kasi, di ba dami yung mga clients niya? Opo. Di ba yung mga projects? Okay, it's also a blessing kasi naging busy kayo, naging part din po yung mga anak niyo sa mga projects, no? So, wow, ang galing. Yun po ang
ano nila, yun po ang gusto ni client. Yung anak ko po, pinag-enroll niya ng marketing course. Gusto niya, kumukuha po siya ng mga courses online sa marketing. Yun ang gagawin na tututukan daw po yung bookkeeping. Pero, syempre po, on my part, ayoko parang hindi ko naman na manatili lang doon na parang boss ko siya pa din, parang ganun pa din ang setup namin. So sabi ko sa anak ko, aralin mo yung strategy. Hindi naman sa aralin niya yung strategy, tapos sabi ko kukuha tayo ng client, the direct client kumbaga. Yun po. Ang galing naman. Napakaswerte naman ninyo sa client ninyo, Miss Arlen, no? Yes. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yes po. At natutuwa nga po ako, Coach. Tutuwa po kami, Coach, talaga. Sobrang blessing. Kasi yung mga anak ko po, kami yung lahat nag-birthday po this year. Nag-start po ng January. Na-hire ako na September. Tapos nag-birthday yung isang anak ko December, January, March, February. Tapos lahat po kami pinadala niya ng pera pang birthday daw po. Tapos nung minsan po kumain daw po sila sa labas. Nagulat ako kasi sabi niya sa akin, tinanong ako kung may sinabi daw sa akin yung anak ko, sabi ko wala. Tapos yung anak ko kinabukasan nag-message sa akin, sabi niya, "Ma, pinadala na ako na." Naputol. Yan. Ako. Sabi po sa akin ng anak ko, "Ma, pinadala na ako ng 100. Pang ano daw po, pangkain daw nila sa labas." Generous talaga. Kasi yung may pinagawa siya sa anak ko. Na parang presentation, tapos sabi niya na grabe daw yung anak ko daw, daw siya, magaling daw siya, mabilis daw gumawa, kaya ayun. Tapos nung tax season po, yung anak ko, dati po may din siya, may full-time job din po sa isang pinakamalaking BPO company sa Legazpi City. Pero pinag-full-time po siya. So nag-full-time na po yung anak ko ngayon as VA po nila. Tapos anong tax season, binigyan din po siya ng kumbaga extra pay. So parang maiksi lang po yung nagugulat nga ako. Pero hindi naman po sila sobrang madaming pera, nakikita ko, di ba? Kasi ako din po yung humawak ng books nila, pero napaka-generous po nila. So parang sabi ko, si Lord na lang bahala magbalik sa kanila. So ngayon nga, parang nakita ko yun, dumating yung mga client na medyo malaki-laki yung nila, makikitain doon. Tsaka pag nagpa-price, kinoconsult niya ako. Minsan nga, nag-away sila ng asawa niya, hindi sila magkasundo sa pricing. Okay. Sabi ko, dapat talaga sabi ko, aralin ko yung pricing. Kaya madalas din po ako nag-aano doon sa mga nakapost ninyo doon, yung lalo kay VP Alfie, binabalikan ko po yon kasi medyo hindi ko pa po siya talaga nagagama yung pricing. Wow, galing naman. Naging consultant pa kayo sa pricing. Okay. So, nakikita niyo na po sa ngayon, no? Kung ano-ano yung mga benefits na naibigay, like yung online bookkeeper, even if meron po kayong full-time work, tapos ginagawa nyo lang po siyang part-time. So, meron pa kayong additional income aside po doon sa income sa full-time. And yes, bonus pa talaga na sobrang nakatulong po yung mga anak niyo. So, nakikita ko po, Miss Arlen, no, yung mga anak niyo po, very resourceful sila, and then they have that heart to help, no? Alam ko, I think, no, malaki talaga ang, kumbaga pa, malayo mararating nila kasi meron silang willingness na magbigay more value sa client niyo po. Kaya tingnan niyo, binibigyan kayo ng bonus, di ba? Tapos, meron pa kayo free laptop, tama ba? Binigyan ba kayo ng free laptop? Opo, yung anak ko binigyan po ng isang binilihan siya ng isang laptop tapos isang monitor. Ako po,
niya, bumili din daw po ako. Ang bali, bumili na po ako ng personal ko. Sabi niya, bumili daw ako ng isang monitor. Sabi ko, hindi ko, ayoko pa sa ngayon kasi yung type of job namin ay palipat-lipat, paano ko siya gagawin, dadalhin ko siya na ang hindi po maano sa akin. Sabi ko, sa pag nag-ano na lang po ako, pag nag-full-time na lang. Yun, sabi niya, looking forward talaga siya na makapag full-time na daw po ako. Kasi ayaw na daw niyang mag-hire ng ibang bookkeeper, kundi yung family ko na lang daw po. Wow! Ayun. So, syempre, anim po yung anak niyo. So, yung mga nag-aaral pa, ilan pa po? Sa ngayon? Naputol. Ano po, Coach? Naputol po, sorry po. Di ba, Miss Arlen? Sobrang hina lang internet namin. Okay. Eto, narinig niyo ako? Apo. Okay. So, sa anim niyo pong anak, ilan pa doon yung nag-aaral sa ngayon? Bali, 2 na lang po. Yung youngest daughter ko, saka yung youngest kong lalaki talaga. Doon silang 2. Bali, second year ng criminology po yung bunso kong babae. Tapos grade 12 naman yung pinakabunso ko. So, possible yung pang-apat niyo po nasa accounting or ibang course siya? Ang panganay ko po is a mechanical engineer. Tapos yung sumunod po is ang management, parang business management po. Tapos nag-work po siya sa private bank sa city namin. Tapos yung sumunod po is graduate siya ng accountancy. Nag-work po siya ng construction company din before. Tapos nag-asawa po. So may anak po siyang 1.5 years ngayon, 1 year and a half. Tapos yun po, pinupush ko siya na na pag-igihan na niya itong online kasi sabi ko, wag ka nang mag-corporate kasi mas maganda na ito nasa bahay ka, matutukan mo yung anak mo, tapos kung may negosyo pa sila, magnegosyo ka, tapos yan sabi ko, part-time mo kung gusto mo, yun po. Tapos yung pang-apat ko po, yun po yung BA. Pero graduate po siya ng biology. I see. Okay. Mechanical engineer pala yung yung panganay. No? Okay. So, ang galing, no? Siguro, etong next question ko, sa tingin niyo po, ano-ano yung mga benefits na makukuha natin pag tayo po ay nag-work from home or naging online bookkeeper? Ay, nako, Coach. Siguro, ang pinakang number 1 dyan is time for the family. Yung sinasabi ko nga doon sa AC namin, sabi ko na doon may kasama kami na may full-time job siya, tapos nag-aim siya na makapag full-time sa freelancing. Sabi ko na i-pursue na talaga niya ito kasi yung time mo sa family mo is hindi mo na siya mababalikan pag nakalipas na. Katulad nung dati na napanood ko na story ni BP Alfie na yung malayo siya sa family. Ganun din po yung nangyari sa akin kasi iniwan ko po yung bunso kong anak is mga 7 years old pa lang po siya nung nag-travel ako dahil dito po sa trabaho namin na pupunta kami kung saan na lugar yon ang kontrata ng boss ko. Tapos, syempre, hindi ko naman sila, minsan pag may time na bakasyon na isasama ko sila, pero lumaki sila na kumbaga, naging sila lang na magkakapatid. Kasi kasama ko noon dati yung husband ko sa trabaho namin. So, parang napakahirap. So, yun ang ko ngayon na siguro mas maganda yung mga, talagang ito na po yung boom ngayon na online, freelancing, kumbaga, remote work. So, yung may mga opportunity po talaga na makapag-work from home, na nandoon yung family mo, yung mga anak mo na magagabayan mo sila, yun po ang pinakang the best na i-pursue talaga po nila. Tapos, syempre po, kung may mga lalo na po kung may mga emergency, may mga nagkakasakit sa family, yon mabilis lang kasi nandoon ka, pero kung malayo ka sa family mo, talagang napakahirap. So, yun din po. Tapos yung financial stability, kumbaga, nakita ko din po talaga dito. Hanggang ngayon Coach, parang hindi ako makapaniwala. Kasi nung unang nagsahod ako, ay mga after 5 days pala, nakita ko na talaga na
may ano na siya, iningi niya sa akin yung bank account ko, tapos after 5 days na wala pa naman akong ginagawa sa kanya, may email na yung Wise. Sabi ko, ano to? Totoo ba to? Sabi ko, bakit nagpadala na siya agad ng pera? Tapos sabi ko, tinanong ko siya, yung client ko, kumbaga, sabi niya, ano daw, advance na niya para daw ganahan daw ako magtrabaho. So ayun, napakabait talaga niya. Kaya sabi ko, inaano ko talaga din na makapag full time kumbaga, kasi nga sabi ko na yung mga anak ko is nag-start na mag-build up ng kanilang family. So uuwi ako na lang naman mag-isa. Paano na naman ako, paano ko sila maiipon uli, kumbaga. So, ayun, sabi ko sana may time pa ako, kaya nag-set naman po ako ng goal ko na kumbaga makauwi na din ako probably this year. Yun po. Ayun, hopefully this year. Ayan, yan po ang goal ni Miss Arlene. So, napakalaki talaga yung benefit, no? Being with your family, kasi yun nga, sinasabi nyo, pag nakalipas na talaga yung panahon, hindi mo na talaga yung maibabalik. Opo. Yes, very true when it comes to family talaga. Iba kasi yung magkasama kayo, tapos bigla lang yung magplano, labas tayo, kain tayo sa labas, ganyan, di ba? Magkakayahan, no? Kasi yung layo ka, ganyan, di ba, mahirap. Mahirap po. Yes, masakit pa sa loob. Nakarelate tuloy ako. Well, anyway, Miss Arlene, ito po, next question natin. How do you define success para po sa inyo? Para po sa akin, yung success is not just in a form of money. Yung maging wealthy ka, kumbaga, tapos yung fame. It's more on contentment sa sarili mo. Kung nasaan ka, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, kung ano yung nandoon ka, may peace of mind ka, yun po. So sa akin, ang pinakang goal ko talaga is mapatapos ko yung 6 na anak ko. Siguro by the time masasabi ko na successful na ako kung mapatapos ko lang talaga sila. Yun po. Ayan, okay. Yun talaga yung gusto ng mga nanay, no, Miss Alfie? Siyempre, uunahin talaga ang pamilya, lalo ng mga anak. So, grabe. Grabe naman. Okay. Yan, sabi ni Miss Karen, nakaka-bless po kayo. At nakaka-inspire, syempre naman, di ba? Ayan. May pabol pa si Miss Karen. Ayan, galing-galing naman, Sis Arlene. Okay. Thank you, Miss Karen. Eto, natutuwa ko nito eh. Complete na ang team ni Ma'am, kasama ang mga anak. Saan ka ba? Astig, nga, no? Yes, hindi na kailangan humanap pa. No? Ang swerte niya talaga sa client eh, kasi gusto niya yung family niyo, yung i-hire niya, no? Ayun, wala na siyang plano na kuha pa ng iba. So imagine, meron ng, tawag nito, parang secured na, kumbaga, yung project or yung work para sa family niyo, given na at home. Ayan, nasa bahay lang. Ayan, love to hear your story. Salamat sa pag-guide sa akin. You're a blessing with a heart. Wow. Okay. Yes. So inspiring. Heart. Kaya nga. Ito pa, meron pa. Sino kaya to? Hindi ko kasi mabuksan yung Idol. Ayan. Hi, Ate Arlene. Okay. Mga kasama ko po yan sa sa AC, sa group namin. Wow. Ayun sila. Todo support. Yay! Yes! Yeah, you're so blessed. Kumbaga pa, napaka-amazing naman kasi yung story nyo. Kasi given na mabait si client, tapos turuan pa kayo, ganyan. And then, may mga bonus pa kayo natatanggap. So, hindi lang isa yung anak yung pinasok niya sa mga projects niya. Tatlo pa talaga, di ba? So, ang galing-galing ni client. Ayan. Opo, alam po niya na pinapagawa ko sa mga anak ko yung ibang books. So, binibigyan po niya ng access. Kumbaga. Ayan. Ito. Ito, mas maganda to. Age doesn't matter talaga. Ayan. Opo. So, inspiration na si Miss Arlene, no? Para doon sa mga gusto sumubok
para maging online bookkeeper and accountant kahit nasa 50s and up. Okay? So, yeah. Yes, well, okay. Ito po, Miss Arlene, no, before we end, no, meron pa tayong last question. Para sa mga beginners at saka yung mga nagpa-plan to start their online bookkeeping and accounting career, ano po yung pwede nyong ma-impart na message para po sa kanila? Para po sa mga nangangarap, huwag po kayong tumigil na mangarap. Kung ito na po yung naiisip ninyo na kumbaga magiging way na magkaroon kayo ng side hustle or full-time permanent job, kumbaga i-pursue lang po ninyo kasi inaamin ko naman ako sa sarili ko, inaamin ko na may times na dumating din ako sa point na parang nagkaroon ako ng low esteem, na yung mga times na dumating yung mga DC, yung mga interviews na hindi, yung mga nag-apply ako tapos nag-response pero hindi na siya nag-response ako sa mga invites, tapos hindi na siya bumalik, nakailang interview, tapos wala naman nangyari, kumbaga. Pero yun nga po, na wag tayong mawala ng pag-asa kasi dadating din po yun. Yung mayroon po ako nakitang praise story dito nung minsan, tapos sabi niya na ang bawat isa daw po sa atin is mayroong nakalaang isang client, tapos wala pa po talaga akong client na kahit po sa CR nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ibigay mo na sa akin yung nag-iisang client na para sa akin, sabi ko, kahit isa lang talaga, sabi ko, para makapag-start ako, sabi ko, gusto ko yung bang pinagpe-pray ko talaga yung heart's desire ko, sabi ko, Lord, gusto ko na talaga umuwi. Kaya yung pagkakaroon ko po nito, tinitreasure ko po talaga kasi ito talaga siguro yung way na ni Lord na kumbaga, dahil nga sa sinabi ko na halos 65% ng mga utang ko is nababayaran ko na. Kasi nga po, yung mga anak ko is nagsabay-sabay po sila na nag-aral in college. Yung 4 po na yun, nag-abot po sila. Kasi dalawa lang po silang, kumbaga, nag-graduate. Yung 2 magkasunod, ang isang year po sila nag-graduate. Tapos yung 2 naman magkasunod, isang year naman po ulit sila nag-graduate. So, kumbaga, kung hininto ko na po doon na nawala na ako ng pag-asa, hindi ko po makuha yung client ko ngayon. So, yun po ang gusto ko na maiparating din sa mga nangangarap. Kumbaga, kahit doon sa mga kasama namin sa group, sa AC, na ano nga po ako kasi nung nag-ano kami na, sabi ko, halos mga kaedad ko pala to, sabi ko doon sa ka-group ko, mga 50s na din po sila. So parang sabi ko, bakit pinilian siguro nila coach na ibigay sa atin yung mga malapit na mag-senior? Sabi ko, paano natin i-deal? Kasi syempre po, yung iba yung mga kabataan, tapos iba din po yung mga medyo nasa edad ko na ba, na hindi po pinanganak kung baga na may yung computer is naging active na talaga, nag-innovate na kumbaga yung technology. Pero yun nga ang sinasabi ko na hindi naman imposible kasi nandoon na lahat sa TBSA yung learnings, magse-search ka lang, tapos si YouTube, tapos si Google, kumbaga nandito na po lahat yung yung kailangan natin na malaman. So, kailangan na lang konting sipag at tiyaga, yun po. Ayun, okay. So, dahil rin sa in-optimize mo yung profile nyo, napansin ng client mo, no? Opo. Naman. So, ayun, sa mga TBSA students natin, huwag niyong kalimutan i-optimize ang profile. Okay. Right. So, sarap nga, Ms. Alvin, no? Sarap marinig yung ganang klaseng inspiration genuine talagang coming from experience hindi lang siya talaga, hindi lang scripted, yung parang hindi lang siya kinuha somewhere. So posible siya. Yan ang masasabi natin na very possible. So it's not in the age or yung level ng expertise, no? So hindi talaga natin masabi unless na nag-try ka talaga. Sumubok ka. Hanggang nag-try ka, sumubok ka, okay, so yun nga, sinasabi mo, dumating ka pa sa punto na medyo na-discourage ka na kasi
nagkakabisi ka na, gano'n. Pero, ayun, may way pa rin. Dahil in-optimize mo si profile, napansin ng client. Okay? So, ang kagandahan kasi, yung mga activities kasi na ginagawa natin, hindi lang pang-isa. So, we have varieties of activities. So, kumbaga pa, it could be nakita sa pag-optimize ng profile, it could be nakuha mo yung client dahil sa pag-connect mo. So, marami siyang sa pagkukonek po yun, coach. Nakuha ko po siya doon sa isang connection. Tinanong ko po siya minsan kung saan niya ako nakita. Sabi niya, nakita daw niya yung profile ko doon sa isang group sa US. Yun kasing ginawa ko, nag-connect ako sa mga group sa US ng mga accounting, bookkeepers, tapos yung mga yung mga nagme-mentor din, mga marketing, ganon. Tapos nakita daw niya po yung yung profile ko. Tapos sabi niya, tinatawanan nga niya ako minsan kasi sabi niya na sabi daw sa asawa niya, subukan natin ito pero hindi natin alam, baka scammer din ito. Sabi daw niya, baka scammer din daw ako. Parang ganun pares pala yung mindset namin. Pero yun, sabi niya na nung nagkausap na daw kami yon, parang napanatag na daw yung loob niya na nakita na niya yung the way kami na nag-usap, ayun, tapos nakita na niya yung ginawa ko din sa kanya, yung naging panatag na yung kalooban niya, kumbaga. Wow, ang galing naman. So, you are an inspiration and happy to have known you. More power and God bless. Ms. Arlene, thanks for sharing your stories and knowledge. Yan. Coming from Mills. Yan. Okay, sige po. Ayan, so we have here from Miles, you're an inspiration. Happy to have you known you. More power and God bless. Thanks for sharing your stories and knowledge. Ayan po. So, ayun, grabe. Natapos na naman yung another chikahan natin with our guest this afternoon. So, bago tayo matapos, so I just want to read this verse in Psalm 9:1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. Yung mga taong mapagpasalamat, lalong mas binibless yan. So, and thank you, Miss Arlene, for sharing your story with us. And I'm sure, yan po, sa mga comments, I can see na marami po talagang na-inspire sa stories nyo. And we're praying that God will continually bless you and your family and mag-grow yung iyong bookkeeping parang agency na talaga siya. Yes po. Ito na kasi yung staffing di ba? Parang ayusin na rin talaga niya yung process. Looking forward po para dyan, Coach. Wow. Susunod, bigla na lang maulit interview si Miss Arlene. Meron na palang malaking accounting agency, right? Yes. Hindi naman imposible, madam, sa tiyaga niya, di ba? Tsaka sa, sa anong meron na siya ngayon, pagyayamanin niya lang yan talagang. Magiging fruitful pa yan. Okay, so ayan, I think meron nag-ask dito, parang how to enroll, sabi yung ganyan. So for those who are asking about our next enrollment will be on June 27. So for the meantime, you can sign up po sa ating waiting list because we have few slots for our early bird pricing. So usually sa first day po, ayan, halos po nauubos yung slot natin for early bird. Okay, so ayun po, we'll drop here the waiting list link dito sa ating chat box for those who want to join us for this batch, for the next batch. Grabe, ang bilis talaga ng mga araw. So, ayan, I think that's it so that we can enjoy na din yung Friday. And, ayan po, andyan ang link. So, punta na lang po kayo dyan if you want to be part of the TBSA batch 10. Okay, and for those who want to be to be part of our affiliate, we'll be sending you an email to sign up to be our affiliates then. So, ayun lang. I guess that's it. Anything to add, Ms. Abby, before we end? Okay. Dahil po sa inyo, Ms. Arlene, marami pong na-inspire. So, masasabi talaga natin na itong freelancing, age doesn't matter talaga. Okay. Yes po. Sa pagtatsaga, okay? Hindi naman po kayo
pinanganak sa computer age, right? Like Hindi po. Talagang hindi po, Coach. Pero nagtiyaga kayong matutunan siya, di ba? Opo. Grabing tiyaga lang po. Kailangan lang tiyagain talaga. Kasi kahit nga po yung Excel, hindi ko talaga siya, basic lang po. Kasi dito na ako natuto talaga nung pumasok na lang ako sa job ko. Kasi nung dati nagkatrabaho ako pero wala pa naman kaming ginagamit, puro manual. So talagang kailangan mo lang aralin. Tama. And then, naging open lang din kayo sa mga changes, no? So, ganun din Yes, dapat ang attitude ng isang bookkeeper and accountant. So, sumabay tayo, no? Lalong-lalo na sa technology, okay? Para hindi din tayo mapag-iwanan. Total, lahat naman talaga is matutunan naman talaga. Yan lang. Bigyan lang talaga natin siya ng time. Okay? Opo. Para sa mga gusto na mag-start online bookkeeping and accounting career, no? Actually, we have free videos, so you can watch those videos sa YouTube channel ng The Shepherd's Virtual Accountants and Bookkeepers. And at the same time, mas maganda na mapanood yung mga Friday Praise Story kasi talaga to real life stories, no? Yung mga journey ng ating mga online bookkeepers para ma-inspire naman tayo at malaman natin how did they start, paano sila nakakuha ng client, okay, para ma-inspire din tayo. Okay, ayan. Yes. So, ayun lang po. Thank you again, Ms. Arlene, thank you for joining us. Thank you din po. And thank you rin po sa ating mga viewers. And thank you, Ms. Alfie. Ayan. So, thank you guys. Happy weekend. God bless. Thank you po sa inyong lahat. Thank you.